Nabuo ang plano at binalangkas ang mga hakbang sa panahon ng panunungkulan ni Mayor Boy Sumilang. Umusad ang masalimuot na pakikipag-ugnayan sa iba't ibang personalidad, ahensya at tanggapan sa panahon ng panunungkulan ni Mayor Verring Nadres. Masigasig at hindi tinalikuran ng mga nagsusulong nito ang pag-aapura para maisabatas ang pagiging lungsod ng Tayabas, kabilang na ang nooy mga konsehal na sina Nick Abisamis, Ernida Reynoso at iba pang mga katuwang na lingkod bayan. At dahil determinado, dumaan man sa samut-saring pagsubok, sa wakas, ang Republic Act 9398 ay naisabatas. Nagkaroon ng plebisito at nanalo ang sagot na oo. Kalaunay may mga kumontra, pero nanaig ang kagustuhan ng tadhana na isapinal ang pagiging lungsod ng Tayabas. Si Mayor Boy Sumilang, Mayor Verring Nadres at Mayor Aida Reynoso ang tatlong punong bayan sa likod ng pagiging syudad ng Tayabas. Naging lungsod noong taong 2007, subalit sa mga sumunod na taon ay tila ba pangalan lang ang napalitan pero walang pagbabagong nasilayan. Noong 2016, nang manungkulan si Mayor Ernida Agpi Reynoso, doon nagsimulang magising ang natutulog na lungsod. Kaliwat kanang mga proyekto ang pinasimulan, iba't ibang programa ang inilatag, umarangkada ang pagbabagong anyo ng lungsod ng Tayabas. Kagaya ng nagsisimulang pamilya, bahay ang isa sa mga unang ipinupundar. Kaya agad na plinano ang isang makabago, malaki, kumpleto at maipagmamalaking bagong City Hall sa isang malawak na espasyo sa Barangay Baguio. Ang crowning glory ng mga Tayabasin, the new City Hall Complex. Sa ngayon, ang gusali ay nasa finishing stage na ng konstruksyon at inaasahang malilipatan na sa mga unang buwan ng susunod na taon. Dahil marangya ang bagong seat of government ng Tayabas, ay hindi dapat mahuli ang mga barangay sa kalidad at disenyo ng kani-kanilang mga barangay hall o multipurpose building. Kaya kaliwat kanan ang pagpapagawa ng mga ito. Ilan sa mga natapos ng itayo ay ang multipurpose building ng Barangay Tungko, Barangay Ayaas, Barangay Ibabang Ilasan, Barangay Pandakaki, Barangay San Diego Zone 2, Barangay Silangang Dumuit, Barangay Kalumpang, Barangay Kanlurang Dumuit, Barangay Masin, Barangay San Isidro Zone 1 and Zone 2, Barangay San Isidro Zone 3, Barangay Isabang, Barangay Ibabang Nangka, Barangay Kalantas. Ang mga datihan ng mga barangay multipurpose building ay isinailalim sa improvement or repair, kabilang na ang Barangay Hibanga, Barangay Dapdap, Barangay Ilayang Ilasan, Barangay Alitao, Barangay Ilayang Bukal, Barangay Ipilan, Barangay Angustias Zone 1, Barangay Wakas, Barangay Ibabang Alsam, Barangay Lita, Barangay Pook. Hindi rin pinalampas ng Administrasyong Reynoso ang pagsasaayos ng mga city roads, line canals, sidewalks, parks and monuments, maging ang mga konkretong tulay. Dahil nakasalalay sa maayos na daan ang mabilis na pagluluwas ng mga ani mula sa mga linang, ay mga makatotohanang farm-to-market roads at barangay roads ang ipinagawa ng administrasyon, kabilang na ang ginawa sa Barangay Ilayang Ilasan at Barangay Opias.
Kaugnay ng masaganang ani ay ang pagkakaroon ng sapat na patubig sa mga palayan at iba pang uri ng sakahan. Kaya isinaayos ang mga irigasyon na daanan ng tubig na babaybay sa mga lupang sinasaka ng mga tayabasin. Kabilang dito ang irrigation canal sa Barangay Lalo at Barangay Ayaas. Iba't iba pang mga infrastruktura ang pinondohan at ipinagawa, kabilang na ang Senior Citizens Building, Tayabas Integrated Farm and Research Center o TFARC Multipurpose Building. Si Mayor Reynoso at ang mga kabataan ay sabay na nangarap ng magandang kinabukasan. Kaya upang bigyang katuparan ang pangarap na iyon ay ibinigay ni Mayor ang isang ayudang panghabang buhay sa mga mag-aaral na tayabasin, ang Free College Education. Ito ang pagtatayo ng City College, ang Colegio de la Ciudad de Tayabas. Sa kasalukuyan ay may naka-enroll na humigit kumulang sa 400 mag-aaral na bahagi ng first batch of college scholars. Sila ay kumukuha ng alinman sa 4 na kursong paunang ini-offer ng panglungsod na kolehiyo. Ang City College na sa simula pa lamang ay ipinangako na ni Mayor Reynoso ay naging isang katotohanan, bunsod ng isang ordinansang nagtatatag dito na positibong sinuportahan ng Siam sa 12 konsehales ng lungsod, kabilang na ang principal author nito na si Konsehal Farley Abrigo, Konsehal Dino Romero, Julius Luces, Luz Cuadra, Jerry Cagbay, Mafet Hasela, Filimon Villanueva Jr., ABC President Ricky Anyo at SK Federation President Christian Pontioso. Naging realidad din ang pagtatayo ng Southern Luzon State University Tayabas Campus sa Ibabang Palale sa lupang donasyon ng pamahalaang lokal. Ang ilan sa mga pasilidad dito ay pinondohan din ng LGU Tayabas. Hindi rin pinabayaan ng Administrasyong Reynoso ang antas ng basic education. Pinondohan ng lokal na pamahalaan ang pagpapatayo ng mga perimeter fence ng ilang gusali ng eskwelahan at ang pagpapatayo ng SPED building para sa mga batang may special needs. Gayon din ang pagpapaayos ng ilang gusali ng Buenaventura Alandi Integrated School at iba pang mga paaralan sa nasasakupan ng Division of City Schools of Tayabas. Ang kalusugan ng mamamayan ay isang prioridad ng pamahalaan, kaya pinondohan ang pagpapatayo ng Lakawan Barangay Health Station. Sa kasagsagan ng pandemya ay puspusang ipinatayo ng Administrasyong Reynoso ang Bayanihan Isolation Facility sa Barangay Matiuna bilang sagot sa mga hakbang sa pagsugpo ng pagkalat ng COVID-19. Ang pasilidad na may angkop na disenyo ayon sa itinatakda ng DOH ay kasalukuyang pinagsasagawaan ng vaccination activities. Nagpagawa din ang pamahalaang lokal ng botika ng bayan. Ito ang Ciudad de Tayabas Pharmacy na matatagpuan sa compound ng Old City Hall. Patuloy ang pagsasaayos ng ating public cemetery. Nagpagawa ng mga karagdagang nitso, bone vaults at babies apartment, nagpagawa ng comfort rooms, naglagay ng mga solar lights. Hayag na hayag ang nakikitang kalinisan sa buong Tayabas, sa mga lansangan, bakuran, kabahayan at pasyalan. Bunga ito ng maigting na kampanya sa solid waste management alinsunod sa mga probisyon ng Republic Act 9003. Ang Eco Park ay nagbistulang malapasyalang lugar na di mo aakalaing isang tambakan ng basura. May proper waste segregation mechanism at may heavy-duty load weighing scale na nagsusukat ng volume ng ipinapasok na basura. Muling nanariwa ang alaala ng masasayang lumipas sa bandstand nang lumantad ang matingkad na hitsura nito matapos ang total facelift and renovation na nag-anyaya sa mga Tayabasin na dito ay mamasyal at magpalipas oras.
na isakatuparan na rin ang pagkakaroon ng maayos na gusali ang Tayabas City Police Station nang magdonasyon si Mayor Ernida Reynoso ng lupang pagtatayuan nito mula sa kanyang sariling pag-aari. Ang isa sa nagpasimula ng pagbabago sa muka ng lungsod ng Tayabas sa panunungkulan ni Mayor Reynoso ay ang pagtatayo ng Primark Town Center sa lupang kinagibaan. Ang dating balabalansang na pinaggibaan ay naging pangunahing puntahan ng mga mamimiling Tayabasin dahil sa nakatayong SM Save More, McDonald's at iba pang kilalang retail stores. Mahalaga ang kalikasan, kaya patuloy itong inaalagaan, at upang mapadali ang pagbabantay sa mga naisumira nito ay pinunduhan ng pamahalaang lokal ang pagtatayo ng mga nursery, monitoring and patrolling stations sa mga paanan ng bundok Banahaw. Unti-unti ay binibigyan solusyon ng pamahalaang lokal ang pagkukunan ng malinis na tubig. Inumpisahan ang rehabilitasyon ng water system sa Barangay Isabang at noong nakarang araw ay formal nang itinurn over ito sa barangay. Mahalaga ang mga sasakyan para sa mabilis na pag-unlad ng pamayanan. Kaya masusing pinag-aralan ang pagbili ng mga ito ayon sa pangangailangan. Simula ng manungkulan sa Mayor Reynoso noong 2016, ay nakapagsadya na ang pamahalaang lokal ng karagdagang 8 bagong garbage trucks. Backhoe na ginagamit sa pagpapatag ng mga basura sa Eco Park. 14 na tri-wheeler garbage collection vehicles na ginagamit sa pagkolekta ng basura sa mga lugar na di kayang pasukin ng mga truck. Tri-wheeler tour cycle vehicles para gawing service ng mga turistang dumadayo sa lungsod ng Tayabas. Tigigisang tri-wheeler rescue vehicles ang 66 na barangay. May kanya-kanyang service vehicle ang ilang piling tanggapan upang mapabilis ang pagbibigay serbisyo sa mamamayan. May sapat na bilang ng iba't ibang uri ng rescue vehicles ang Disaster Risk Reduction Management Office, kabilang na ang multi-purpose truck with boom, fire truck at ambulansya. Water delivery truck para umayuda sa rasyon ng tubig sa mga piling lugar na kapos sa supply ng inuming tubig. Nagdonasyon ang pamahalaang lokal ng 2 patrol cars at mga motorsiklong gagamitin sa pagpapatrolya at pagpapanatili ng peace and order sa Tayabas City Police Station. Bumili ang lokal na pamahalaan ng 2 bagong ambulansya bilang karagdagan sa mga service ambulance ng City Health Office. Kamakailan lamang ay dumating na ang isang state-of-the-art mobile clinic na may ultrasound, X-ray, ECG at medical consultation facilities. Ang clinic on wheels na ito ay lilibot sa mga lugar upang magsagawa ng serbisyong kalusugan. Isang pagsasabuhay ng katagang Serbisyong Reynoso ilalapit sa inyo. Bukod sa mga sasakyan, nagpundar na rin ang pamahalaang lokal ng iba't ibang kapaki-pakinabang na mga kagamitan. May mga gym equipment ang pamahalaang lokal para sa mga nais mapanatili ang lakas at forma ng katawan. May alarm and signaling system na muli ang pamahalaang lokal. Pumipitada tuwing alas 12 ng tanghali, alas 5 ng hapon at sa mga oras na nagpapahiwatig ng pagkilos o paalala sa mga mamamayan. Nagkabit rin ng CCTV system sa palibot ng City Hall at sa palengke. Bagamat limitado ang dumadating na supply ng bakuna galing sa national government, kinikilala naman ang ating lungsod na may efficient vaccination program dahil sa high inoculation rate. Nagresulta ito sa unti-unting pagbaba ng nagpupositibo sa COVID-19. Patuloy ang panawagan ni Mayor Ernida Reynoso sa mga Tayabasin na magpabakuna laban sa COVID-19. Nagkaroon din ng flu vaccination program para sa mga kawani at general public. Simula ng itatag ni Mayor Ernida Reynoso sa pamamagitan ng City Health Office ang Sweethearts Club noong 2018,
ay umaabot na sa 4,448 ang bilang ng mga kasapi nito. Sa bilang na iyon, 3,707 ang hypertensive o may alta presyon, 168 ang mga diabetic, at 573 ang hypertensive na ay diabetic pa. Ang bawat miyembro ay tumatanggap ng regular na supply na 30 tableta ng maintenance medicines kada buwan. Naglaan ng pondong humigit kumulang 16 na piso kada tableta ng 5 mg amlodipine, 24 pesos kada tableta ng 10 mg amlodipine, 71 pesos kada tableta ng 50 mg losartan, at 29 pesos kada tableta ng metformin ang pamahalaang lokal para sa tuloy-tuloy na supply ng mga gamot na ito. Upang maayudahan ang mga naging biktima ng COVID-19, ay naglunsad ang pamahalaang lokal ng COVID-19 financial aid. Sa kasalukuyan ay nakatanggap na ang 1,422 individual na nagpositibo at gumaling sa sakit ng halagang 5,000 piso kada isa na may kabuuang 7,110,000. Samantalang ang pamilya ng mga pumanaw na 83 tayabasin na di pinalad makaligtas sa COVID-19 ay tumanggap ng 23,500 na umabot sa kabuuang halagang 1,950,000. Namigay ng food packs ang pamahalaang lokal noong panahon ng istriktong enhanced community quarantine at patuloy na umaayuda sa mga higit na nangangailangan sa mga panahong ito. Patuloy na tumutulong sa mga taong kapos sa pambayad sa ospital at pambili ng gamot sa pamamagitan ng programang Aid to Indigent and Individual in Crisis Situation. Hindi lang basta pagpapahiram ng dagdag puhunan na umaabot sa 10,000 piso. Dumadaan rin sa seminar ang mga beneficiaries ng Self-Employment Assistance Program o SEAP upang patuloy na mapaunlad ang kanilang maliit na negosyo. Tuloy pa rin ang Sustainable Livelihood Program. Ang Dagdag Baon Program ay mas pinalawak at mas dumami pa ang bilang ng mga mag-aaral na tumatanggap ng ayudang pinansyal sa pag-aaral. Halagang 2,000 piso kada recipient na high school student at 4,000 naman sa college students ang tinatanggap na dagdag baon. 600 qualified high school students kada taon ang nakikinabang sa programang ito, samantalang 300 qualified college students ang napapabilang na recipients kada semestre ng bawat taon. Nakakatanggap pa rin ng 1,000 pesos birthday cash gift ang mga senior citizens, PWD at solo parents. Sa ngayon ay may 19 na bata ang nakikinabang sa Milk Assistance Program. 82 PWD ang dumaan sa Mental Assessment Program kung saan nagkakahalaga ng 2,000 piso ang assessment fee ng psychologist kada pasyente. Hindi bababa sa 1,500 ang tinatanggap na honoraria ng mga opisyalis ng Senior Citizen Federation at hindi bababa sa 500 pesos ang honorarium ng mga opisyal ng PWD Federation. Naglaan ng pundong 2,250 pesos per beneficiary para sa food assistance sa mga abandoned senior citizens sa Sinag, Kalinga. May nakukuha pa rin na 5,000 pesos burial assistance para sa mga beneficiaries ng namayapang senior citizen. May 10,000 pisong local counterpart ang pamahalaang lokal para sa centenarian cash benefit para sa mga nabubuhay na senior citizen na umabot sa edad na 100 taon. Umabot na sa 6 na centenaryang tayabasin ang nakatanggap ng benepisyong ito. 4 noong 2017 at 2 noong 2019. Patuloy na pinagyayabong ang programa sa Child Development Center para mahubog ang mga murang isip ng ating mga anak. Sa ngayon ay mayroon tayong 50 Child Development Centers kung saan 46 ay accredited na. Humigit kumulang 1,400 na bata kada taon ang naka-enroll sa daycare program dito sa ating lungsod.
Kapuri-puri ang husay sa pagresponde sa mga emergency situation ng mga tauhan ng DRRMO. Dahil sa sapat na kaalaman at kagamitan, mabilis na nakakaresponde ang mga responders maging aksidente man sa daan, first aid, natural and man-made calamities, crowd control at higit sa lahat sa mga gawaing may kaugnayan sa pandemya. Sinimulan at tatapusin ang mga ongoing projects ng Administrasyong Reynoso. Kabilang na dito ang East Road o Daang Pangarap na tatagos mula sa Tuacoy patungo sa Katigan hanggang sa Ilasan. Kailan lamang ay nai-award na ang contract sa nanalong bidder para sa pagpapatuloy ng construction nito. Ang Daang Pangarap na isang tunay na farm-to-market road ay isang two-span road na may lawak na 10 metro. West Road na tatagos sa dulo ng Mabini Street, tatawid sa Alitao River hanggang sa bukana ng City College. Ito ang solusyon sa embudo ng traffic sa kahabaan ng Filimon Perez Street sa Munting Bayan. Dudugtong din ito sa Access Road patungong New City Hall Complex. Puspusan na ang konstruksyon sa ginagawang Satellite Market and Central Transport Terminal sa Barangay Wakas. Tuloy-tuloy na din ang ginagawang repair and improvement sa Old Public Market, kung saan pansamantalang lilipat ang mga maaapektuhan ng gagawing retrofitting sa second floor ng wet section nito. Ang dog pound sa Barangay Mate ay ginawa ayon sa mga panuntunang angkop sa umiiral na standards. Natapos na ang first phase ng konstruksyon at sinisimula na ang second phase kung saan kukumpleto sa mga pasilidad na kinakailangan bago ito i-turn over sa City Veterinary Office para magamit. Nagsimula na ring magsukat sa ginagawang makabagong slaughterhouse o katayan ng hayop sa Barangay Mate. Nasimula na at itutuloy ang gagawing Alitao Esplanade na sinuportahan ng pondo mula sa Department of Budget and Management. Kailan lamang ay isinagawa na ang signing of Memorandum of Agreement sa pagitan ng contractor at LGU kaugnay ng pagsisimula ng Ayaas Mountain View Housing Project, kung saan humigit kumulang 500 kwalipikadong pamilyang Tayabasin ang makikinabang sa low-cost housing project na ito. Natapos na ang proseso ng bidding para sa itatayong free public Wi-Fi na magbibigay ng koneksyon lalo't higit sa mga mag-aaral na dumadaan sa online class. Sa mga susunod na araw ay magsisimula ng tuparin ang mga nakaplanong proyekto, kagaya ng pagbili ng fleet of heavy equipment na magbibigay daan sa mabilis na pagbubutas at pagdudugtong-dugtong ng network of barangay roads upang maiwasan na ang piecemeal approach na nagre-resulta sa nakatiwangwang at putul-putul na farm-to-market roads at iba pang infrastructure projects ng pamahalaan. Magtatayo ng high-capacity auditorium para magamit sa malakihang pagtitipon at magsisilbing evacuation center sa panahon ng kalamidad. Silungang Nayon o maliit na bersyon ng Silungang Bayan na itatayo sa mga estratehikong lugar sa nalolooban ng mga clustered barangays. Banahaw Boardwalk Project na magsisilbing bantay sa pagitan ng mga pribadong lupa at protected area sa paanan ng Mount Banahaw. Industrialisasyon ang isa sa mga susi sa pag-unlad na magbibigay ng employment opportunities sa napakalaking bilang ng qualified workforce ng lungsod ng Tayabas. Kaya patuloy ang pakikipag-ugnayan sa EPSA para sa planong pagtatayo ng industrial park. Nakipag-partner ang pamahalang lungsod sa provincial government para sa ilang proyekto kagaya ng pagtatayo ng Niyug-Yugan Festival Zone at Financial District.
Nakipag-ugnayan din si Mayor Ernida Reynoso sa DPWH para sa pagdudugtong ng bypass road na tumatagos sa Barangay Mayuwi at kukonekta sa bypass road sa Barangay Ilayang Nangka. Malaking tulong sa pamalaang lokal ang mga natatanggap na mga proyekto, makinarya at teknolohiya. Kamakailan lamang ay tinanggap ni Mayor Reynoso ang donasyong ambulansya galing sa DOH, mga gamit pang sakahan galing sa Department of Agriculture, at ang biodegradable waste shredder and composter mula sa DENR-EMB. Hindi nagpapabaya sa mga sinumpaang tungkulin ang mga kawani ng pamalaang lokal, kaya naman iba't ibang awards and recognitions ang tinanggap ng mga tanggapan sa panahon ng panunungkulan ni Mayor Reynoso. Ang ilan sa mga ito ay ang Outstanding City God Focal Point System for 3 consecutive years, kaya tinagurian ang lungsod na Hall of Fame awardee. Circle of Excellence awardee ang Local Civil Registry Office dahil sa mga awards na Outstanding City Civil Registry Office in the Philippines large category in the provincial, regional, and national level sa mga taong 2018, 2019 at 2020. Outstanding Barangay Nutrition Scholar at Most Outstanding Barangay Nutrition Committee, Gawad Saka Regional Awards. National Comprehensive Newborn Screening System, National Outstanding Tech for Ed Center of the Philippines, Top LGU for Overnight Tourist Arrivals, Most Outstanding Cooperative Development Office. Simula nang manungkulan si Mayor Ernida Reynoso noong 2016, umabot na sa 277 ang bilang ng mga Tayabasing nahirang bilang mga bagong kawani ng pamalaang lokal ng Tayabas. Umabot naman sa 121 ang bilang ng mga na-promote o tumaas ang posisyon na regular employees. At humigit kumulang 5,142 ang mga nabigyan ng trabaho bilang job orders sa LGU. Kapag tama ang ginagawa, maraming natutuwa. Marami ang nakikinabang. Dahil sa mga makabuluhang proyekto, programa at mahusay na pamumuno, napabilang sa mga kikilalaning Certified Most Sustainable and Livable City in the Philippines ang lungsod ng Tayabas. Sa pagsusuri na ginawa ng Sustainability Standards Incorporated, isang pribadong research group, ay pumasa sa green category ang ating lungsod. Isa sa 5 lungsod sa Pilipinas na nagtataglay ng mga katangiang hinahanap para mataguri ang Certified Most Sustainable and Livable City. Gagawin ang parangal sa City of Dreams sa Parañaque City. Hindi pa dito natatapos. Marami pang aabutin. Marami pang isa sa katuparang at hikain. Patuloy pa nating pauunlarin ang Tayabas. Lahat ng ito, ilalapit sa inyo. Tatak ng Serbisyong Reynoso.